Hahantong ang mainit na bangayan ng pamilyang Marcos na tila naging teleserye na ayon sa ilan, tila isa na itong senyales na nagdudulot ng hindi maganda pamamahala sa ating gobyerno. Kung sila mismo na magkadugo ay hindi nagkakaisa, ano pa kaya ang ilan na nasa gobyerno na mayroong kanya-kanyang pansariling interes? Nakakalungkot isipin na mga kapwa natin Pilipino ang siya rin palang gagawa ng ikalulugmok ng bansang Pilipinas. Usapan ho natin itong nangyayaring hamunan ni Amy Marcos at ni Sandro Marcos. Pinapalabas ata ng mga aso or mga alagad ni Marcos na itong si Amy po daw ay ampon. Naku po, akala ko dati ang ampon si Marcos kasi pinoprotektahan niya yung mga makakaliwa. Akala ko anak siya ni Joma Sison. Yung pala si Amy Marcos pala daw yung ampon. So yun nga, ang hamon ni Amy Marcos magpapa-DNA test siya, magpa-hair follicle test muna itong mag-ama, itong si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos. Pasensya na. ay, nubo tayo. Ito yung masaklap dito, yung ubo-ubo So grabe talaga yung mga nangyari kagabi, no? Talagang ginimbal ni Amy Marcos yung ginimbal ni Amy Marcos yung Pilipinas kahapon. Aba, kung magkataon magandang labanan. Tita versus brother versus son. Tsaka alam nyo doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, doon natin napatunayan na yung mga lumabas na mga sabi-sabi noon ay totoo. Dahil 'di ba dati si Cathy Binag din 'di ba na parang inaalok daw siya ni Lisa Araneta Marcos na mag-take ng droga. So ngayon napatunayan na natin na totoo 'yun. Ang tanong, kailan kaya may lalabas yung USB? Nga Ma'am Cathy Binag, panahon mo na para ilabas ang USB. Oo, ang USB na matagal nang inaantay ng taong bayan. So doon alam niyo nakakatawa lang ngayon dahil katulad lang nila Larry Gadon at ni attorney, dapat tanggalin ni attorney sa pangalan niya, Anticler na lang. Ni Anticler, kasi alam mo yun, parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na sila yung paniwalaan kasi sila yung hindi kadugo. At yung kadugo ni Marcos na nagsasabing adik nga, etong si Marcos Jr., parang siya pa yung ayaw paniwalaan. Yun yung gustong palabasin ni Larry Gadon at ni Anticler. Sabi nga namin, 'di ba, marami nga nagsasabi na kakapatid. Kasi ang kapatid talaga, yan talagang pinaka number one na masasabi mong totoo yung sinasabi kasi yan talaga yung nakakasama Simulat sa poll, nakakasama ni Amy Marcos, tsaka alam niya talaga yung tunay na kwento. Pero yun nga, medyo pinatagal-tagal pa. Pero napakaganda rin nung timing na yun kasi sa harap ng libo-libong tao at buong Pilipinas, mga Pilipino ang nakarinig na etong si Marcos Jr. ay isang adik. Ngayon, kung sakali man na magpa-hair follicle test etong si Marcos Jr. at Sandro Marcos, dapat live. Oo, hindi yung parang magpapa-hair follicle test tapos biglang may lalabas na resulta. Sa panahon ko ngayon, di na tayo dapat basta-bastang maniwala sa ganun. Kasi naman na natin yung kung gaano tayo paikot-ikutin ng administrasyong Marcos. So yun nga talagang dinudurog nila si Amy Marcos ngayon at naglabasan, gamit na gamit yung mga vlogger, pati yung mga pages na binabayaran para siraan ng mga hindi sumusuporta kay Marcos Jr. Todo paninira ngayon kay Amy Marcos. Tsaka yung sinasabi ni Larry Gadon na sinisira daw ni Amy Marcos yung apelidong Marcos. Una-una, bukod sa sira na talaga yun, matagal na. Matagal nang sira yung yung pangalan yun. At yung ginawa nga ni Amy sa tutusin, parang sinalba niya pa yung apelidong Marcos sa ginawa niyang yun. At guys, eto kasama ho natin live on the spot ang pamangkin, ang nag-iisang dalagita ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos. Guys, ito po. Yun Hi, kumusta po kayo? How are you, ladies and gentlemen? My name is Sandro Marcos. Sandra Marcos Cam.
Yan. So, what's your question? Yun nga, anong masasabi mo doon sa sinabi sa'yo ng tiyahin mo na si Amy Marcos? Ayoko. Na ampun ka lang. Well, it doesn't matter if I am ampon. So long as we grew up together, I know everything what happened to him. Okay? He is, alam mo na yun. Doon na tayo sa tunay na vlog. Paano nga yan, Master, ano masasabi mo doon sa ano na yan? Sa pinapalabas nila sa paninira kay Amy Marcos ngayon, yung kesyo hindi daw anak, kesyo sinisiraan daw ni Amy Marcos yung apelido nila, sinisira daw. At ito lang daw ay parang isang propaganda lang daw ni Amy Marcos para sa kanya mapunta yung supporters ng mga Marcoses. Unang-una, wala naman dapat sirain eh. Sa history pala ng Pilipinas, sirang-sira na. At sila na mismo, si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nagsabi na they took everything from us. Lahat na yun, siguro kayamanan, yung pride, pangalan, kahihiyan, lahat, credibility. So everything nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And it doesn't matter. Ngayon kasi sabi mo, dinidiscredit yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos, di ba? It doesn't matter kung sabihin na natin, sakyan na natin yung sinasabi nila, yung naratibo nila na hindi tunay na kapatid. Pero, lumaki pa rin sila na magkasama Kahit sabihin pa natin. Sabihin na natin na hindi niya tatay si Senior Marcos. Oo. Pero nanay niya pa rin si Imelda. Si Imelda Marcos. So magkadugo pa rin sila. Oo. At ang punto dito, magkasama silang lumaki. Diba? Kaya nga nagkaroon sila ng pelikula na inikinukwento doon kung ano naging sa karakter ni Marcos Jr., karakter ni Amy Marcos Jr. At marami tayong natuklasan doon na mga characteristics ni Pangulong Bongbong Marcos na nagre-reflect ngayon, at tulad lang halimbawa ng tamad. Tamad, di ba? Ngayon Nandun din yun sa movie. Oo. Na walang alam, ganun. Oo. Nagre-reflect ngayon. At tama yung sinabi ni Sandro sinabi ni Amy Marcos, yung sagot niya kay Sandro, na ano ba sabi ni Sandro? Parang hindi ugaling kapatid. Hindi ugali ng mga dugo nila. Ganun. Hindi magandang pag-uugali ng isang kapatid yung ginawa ni Senator Amy. Ako may kakilala ko na may kilala din sa lipunan. Kilala din sa lipunan na may kamag-anak siya na nalulong sa droga. Hindi sila nahiya na iparehab. Kasi yun naman lang talaga na dapat. Ipinarehab, so ibig sabihin, hindi yun pamamahiya sa kanilang pamilya, hindi yun pag-discredit sa kanilang pamilya, kundi para maisaayos yung isang kapamilya. Tama. Kung pagbabasya natin yung sinabi ni Senator Amy, gusto niyang mapabuti ang kanyang kapatid. Kaya nga sabi, parang- magpagamot, di ba? Kaya nga doon sa speech ni ni Senator Amy Marcos, parang hinihikayat niya si Marcos Jr. na tama na. Yan. Magpahinga ka na, magbago ka na. Oo. Kasi talagang ako naiintindihan ko si Amy Marcos kasi kahihiyan Yes. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin mapatunayan ni Marcos Jr. na matino siya. Doon pa nga lang sa una-una, 'di ba, yung wala daw schedule wala daw schedule yung pagdating ng bagyo. Ayun, medyo... Ipunin yung tubig at gagamitin sa tagtuyot. Oo, tapos yung Meron pa isa, nabangga ng barko, yung flood control project. Ang flood control, nasa ilog yan So ang dami niyang mga paliwanag. Tapos yung isa pa, yung timba na pwede daw inumin yung... Ay, malabo yun. Yung sa baha. So talagang doon, pag pinagdugtong-dugtong niyo yung mga sinasabi ni Marcos na parang hindi masasabi ng matinong tao. Nung sinabi ni Amy Marcos na pansinin niyo ang pananalita niya. At ang kanyang mga sinasabi ang gulo-gulo na. Iba-iba na. Iba-iba na. Tsaka hindi naman bago to Si Claire na mismo nagsabi, di ba? Na etong naging issue na itong pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil una nang sinabi ito ni President Duterte. Pero ang tanong kasi dito, wala namang naging ending to Hindi napatunayan na siya ay malinis talaga dahil naging question pa nga yung sinasabi ni Claire Castro na negative si Pangulong Bongbong Marcos, yung resulta galing sa St. Luke's. Questionable pa yon kasi halos 2 minutes lang yung pagitan from the time na yun ay prenases hanggang sa matapos makuha yung resulta. Walang ganun. Hindi ganun kabilis sa pagkuha ng drug test Tsaka kapag tayo, alam ko, 1 linggo ata Isang linggo bago balikan or 3 days yun, ilang minuto lang. Hindi, sabihin na natin na ang process talaga sabihin na natin 20 minutes. Yun, 20 minutes. Kasi presidente naman siya, pwede sabihin pwedeng pabilisin mabilisin. Pero abot yan, hindi, mga 30, siguro mga 20 to 30 minutes kasi siyempre kukunan ka pa ng dugo. Hindi naman pa pwede na pagpunta mo doon, may dugo ka ng dala-dala. Kukunan ka ng dugo. Siyempre, lalagyan pa nga yan ng alcohol and all that, tapos tutusukan, nilalagay sa
sa plate, tapos i-check sa microscope. Yung palang kakain ng oras yun eh. Pero yung 2 minutes, mahirap pa naman. Malabo yun. No. Eh yung ano naman, yung mga sinasabi ni Auntie Claire ngayon, paano niya lulusutan to? Actually, ito nga, may sinabi siya kagabi na papaano daw si Bongbong Marcos Jr. magda-drugs o gagamit ng droga, naiisa na daw ang kidney niya. Yan, Na yan pa sabi isa. niya, i-donate daw. I-donate daw sa tatay niya. Pinagmamalaki niya no, na ganyan kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ama. I-donate niya yung isang kidney niya sa tatay niya, kaya hindi siya pwede magdroga. And only to find out na ang dalawang kidney pala na i-transfer doon kay Daddy Ferdy Si Marcos Sr. Kay Marcos Sr. ay galing sa kanyang sundalo, yung aide niya, at galing sa anak ng masahista niya. So hindi pala galing kay Bonge. So ano ngayon yan? Ipinost na yan, nilabas na. Oo, sunog na naman si Auntie Claire. So checkmate na naman si Auntie Claire. So panibagong ano na naman. Tsaka ito, tanong ko partner ba't parang pinalalabas niya, mas may alam pa siya sa kapatid? Yun na nga eh. Yun nga yung katawa-tawa na nangyayari ngayon. Kaya katulad niya si Larry Gadon, si Auntie Claire na mas may alam pa kayo sa kapatid. Yung kapatid na yan, sabihin na natin, kahit nga sabihin na natin hindi magkapatid ng buo, itong si Marcos Jr. at Amy, simulat sa pool, magkasama na nga yung mga yan. Yes. Simulat sa pool, magkakasama na yan sa isang bubong. At alam bakit ikaw, Auntie Claire, wala kang kapatid? Na para hindi mo malaman kung ano yung ginagawa. Yes. Siyempre, malalaman yan. At ang punto dito, bakit namin kayo papaniwalaan na hindi naman kayo kadugo ni Marcos? Siya yung kay Gadon, ano? Tsaka yung kay Larry Gadon. Kawawa naman si Larry Gadon. No? Na-disbar na ng 2 beses, matatanggal pa sa gobyerno. Yan ang naiintindihan ko kasi, siyempre, kahit naman ako ang sarap na buhay ko ngayon. Sumusweldo ako dahil ako ay isang secretary ng gobyerno. Hindi kayo nakatanggap din yun ng isang maletang ano? Hindi natin alam. Sa tono ng pananalita niya, galit na galit siya. Mukhang nakikinabang. Kaya nga si Auntie Claire ngayon, ang tawag na kay Auntie Claire, hindi na si Yusek Claire Castro. Second lady na. Siya na si second lady. Kasi di ba may first, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos may siya na yung second. Kasi parang hindi jowa, no? Parang jowa na ni Marcos Jr. siya ni. Si Claire kung ipagtanggol parang mas matindi pa siya yung niya, yung kilos niya mas matindi pa doon sa tunay na asawa. Holy pupit, no? Ganun na yung nangyayari. Siyempre, sabi nga ni di ba? Sabi ni Amy Marcos, ang mga nagdodroga wala na rin niya sa katinuan. Malay natin may itsura naman kahit paano si Auntie Claire. Oo, may asim. May asim pa, 'di ba? Kahit amoy baktol lang. Pero yun nga, yan yung isa sa kinakatakahan ng taong bayan. Na grabe dalawa lang ang katanungan nila magkano bayad sa iyo? At kung may relasyon na ba kay ni Marcos? Yun. Kasi hindi mo rin masisisi yung mga tao Kasi sa kinikilos niya, yung iba, yung matatalino. Sa bagay, spokesperson naman kasi talaga siya ni Pero hindi ganun. Jr. Ang dami naman naging spokesperson, Attorney Salpanel, Attorney Harry Roque. Iba pa, ang daming mga ganun. Pero issue-based lang pinag-uusapan. Nakatuon lang siya sa issue. At ito kasi, personal na buhay Personal, na pinag-uusapan na dapat, ang personal na buhay, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mag-ano. Baka, di ba, Attorney din siya. Baka siya na rin yung pumalit kay Garcia. Dami niyang trabaho sa palengke. Hindi, alam mo, Auntie Claire, naaawa na rin kami sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo, hindi kami makikinig sa'yo. Makikinig tayo, pero hindi tayo maniniwala. Hindi kami maniniwala sa'yo. Ang sarap na pakinggan paano yan? Katulad yan, hair follicle test. So ako, naniniwala ako matatapos lang lahat to kapag kumasa si Marcos Jr. sa hair follicle test ng live. Yes. Sabi ko nga, di ba, lagi natin sinasabi to, bakit napakasimple pag magpapa-hair follicle test ka? Unang-una, mapapahiya mo yan si BP Sara Duterte, hindi nagsasabi. Si Pangulong Duterte, mapapahiya mo. Mapapahiya pati tayo ng mga supporters ng Duterte. Mapapahiya tayo. Negative kami. Negative kami. Ano ngayon? Oo. So, ibig sabihin, mawawala ng credibility yung mga sinasabi natin at tayo mismo mawawala ng credibility. At pati rin, yung lahat ng tao na nagsasabi na siya ay bangag, mawawala ng credibility. So, ibig sabihin, wala nang maniniwala sa amin. Kasi nagsinungaling kami. Kaya lang, until na mapakitaan nyo kami ng proof, evidence ng hair follicle test na negative, pero dapat from start to finish, naka-live. Hindi pa pwede yung biglang iti-turn over at papakita ni Auntie Claire na negative ang resulta ng hair follicle test. Hindi pa pwede yun. Baka sabihin niya kasi may mga nababalitaan ako na gagayahin daw yung katulad ng ginawa ni Pulong na hindi naman daw live.
yung ano, di ba inantay lang yung resulta. resulta. Ay, Pero yung ano, naka-video. hindi naman kasi issue kay Pulong eh. Si Oo, Pulong, oo. wala namang nagre-request kay Pulong na magpa-hair Tama. follicle test. Kusang loob na Kusang yun. loob siya. Sa kanya kasi, dula yung tao. At saka presidente siya, si Pulong. Ano eh. Kung mag-request yung mga taga-distrito niya, na mag-hair follicle test ka ulit, na kailangan naka-video. Simula nang kinukuha yung buhok mo hanggang sa tinitest, hanggang sa makuha yung resulta. Wala namang ganun eh. Ang issue kasi na kay Pangulong Bongbong Tsaka Marcos hindi lang kay President Marcos. Pati na pati kay Elisa tsaka kay Sandro. Sandro, pati yung mga ano pala, si Sap. Yung mga Mayo. Yung mga, pero Si Tony Boy. Yung Florendo. Daming pinangalanan. Jaime Marcos yun. Jaime Ibig Marcos sabihin, yun. Credible talaga. Kumbaga, sa loob ng circle ng pamilya nila eh. Grabe, no? Nagulat ako kagabi. Ano kayang pakiramdam ng ganun? Na buong pamilya kayo, iisa kayo ng bisyo. Ay, Sobrang lala siguro nun, no? happy. Kaya siguro yung mga nakikita natin nung nakaraan na si Laylay. Marcos, di ba, ang unang nabalitaan si Marcos Jr. sinugod sa ospital. Si Lisa daw, di ba, ganun din. Tapos, mga ilang araw nakita natin si Lisa Araneta Marcos namamaga yung mata. Tandaan mo ba yun, yung namamaga yung mata? Yung may black Tapos may lumabas pa na balita na binato daw ni Lisa Araneta Marcos itong si Marcos Bonget. Jr. hanggang sa ma-hospital. At ang bago ngayon, tuwing Friday daw, nasa St. Luke si Sandro Marcos. Anong ginagawa doon? Ano daw, parang kapag na-over na, nagpapa-blood transfusion. Parang gano'n. siguro ganun. Parang doon siya nagpapa-relax sa Sinabi yan di ba, kagabi? Senator Jaime Marcos. So ito napakalabo talaga na yung sinasabi ni Senator Jaime ay paninira lang. Kasi isipin nyo mahigi, pamangkin niya yun. Yung dalawa pa, di ba? May dalawa pang kapatid si Sandro. So sobrang grabe ka naman natita kung ganun ang gagawin mo, di ba? So talagang ibig sabihin, hindi mo masasabing paninira lang. Yan talaga ay totoo. Tsaka yun nga, walang ibang magpapatotoo niyan at walang ibang pinakamalaking ebidensya kundi si Jaime lang. Yeah. Kasi siya yung kapatid eh. Yes, Kahit sabihin na natin na, ito, halimbawa, mali yung paratang ni Jaime na nagdodroga din si Sandro. Sabihin na natin, labas na natin yun. Hindi naman namomonitor yan ni Jaime. Yung kapatid niya simulat sa puli. Yes. Namomonitor niya eh. Simulan nung pagkalaki nila hanggang sa sabi niya, diba, sila pa daw naglilinis nung mga Kalat. Pinagamitan. Mga kalat. So Biruin talagang mo, almusal kasabay marijuana. Grabe. Tapos magiinuman, magkukukain sa maghapon hanggang gabi. kaya siguro hindi sila masyadong pumapayat. Kasi pag Food trip muna. Pag magpo-food muna sila siyempre ang side effect ng marijuana ay malakas ka kumain. Yan ang naririnig ko sa mga at andyan naman yan pag research nyo. Sabay susundot siguro ng pagtapos na kumain.